Agent Zara. Pinapatawag ka ni Lord Marcus. Tumango ako kay Jake na isa ring agent at walang imik na pumanhik sa taas kung saan ang opisina ng Mafia Lord. Marcus Zamora is the only son of Arman Zamora who established the most powerful clan here in Natividad. Everyone despised their family and they're always the target of the other criminals in town. Pinihit ko ang malamig na doorknob sa kanyang opisina at pumasok doon sabay tingin sa kanya ng diretsyo. Nakadekwatro itong nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang umiigting na panga at matatalim na tingin ang agad na sumalubong sa akin. He's only wearing white shirts but his effects on me is something I can't explain. Tumikim ito bago ako sininyasang lumapit sa kanya. With my trembling knees I slowly step my feet towards him. Nang makarating na ako sa harapan niya ay halos mapatili ako nang higitin niya ako paupo sa kandungan niya. Ang kanyang mga maugat na kamay at mahahabang daliri ay pumalibot sa bewang ko. I miss you. He whispered huskily. God Marcus. Sinubukan kong tanggalin ang hawak niya sa akin dahil baka may biglang pumasok at makita kami sa ganitong posisyon. I admit that there's something between us but no one knows. I guess we tried hard to keep our relationship outside because it's for our safety too. Lalo na ako. Don't worry baby. I already asked them to leave. And now it's only the both of us. I felt his soft lips kissing my ears. Nakikiliti ako sa bawat dampi ng kanyang labi pero hindi ako nagtangkang pigilan siya. I also missed him. It's been almost a week since we last saw each other because of some battles. Napapikit pa ako dahil sa labis na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko mawari kung ano pero ang mga paru-paro sa tiyan ko ay unti-unting nabubuhay. How have you been when I'm away? He suddenly stopped and I wanted to punch him because of that. Pero tinago ko na lang ito dahil nakakahiya. Don't ask me that question. I know you've been watching me around. He chuckles. Even if he's not beside me. I'm still aware that he has eyes everywhere. It's either he commands someone to watch over me or use a device to know my whereabouts. You really know me well, ha? Muntikan pa akong mahulog nang magtangka itong tumayo. Mabuti na lang at inalalayan niya ako agad. Hinarap niya ako sa kanya at marahang hinaplos ang pisngi ko gamit ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang haplos pero ang mga mata niyang nakapako sa akin ay tila ba nag-init. He's a very tall guy and now he's towering me. Nakayuko lang siyang pinagmamasdan ang muka ko na para bang kinakabisado lahat ng meron ako. I always think that I'm the luckiest woman alive for having him. His features looks like a model or an actor from movies and magazines. His name shouts with so much power that can make you lose your breath because of fear. Unti-unting lumapit ang kanyang muka sa akin. And in an instant I closed my eyes as I felt him. It was just a sweet move at first but seconds later it became aggressive. I respond to his wholeheartedly. His hands are traveling around my body and by that time the fire is starting with our intimate moves. I know where is this going already. It's not our first time though. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakalabas na pala kami sa opisina niya at nakarating na kami sa loob ng kanyang kwarto. The room is so dim that made me more excited. And for the 8th time, I'm giving him myself again without any regrets. I checked the digital clock that was above from his bedside and it's still 3 in the morning. Our clothes are scattered around the room. Despite the pain I'm feeling, I managed to get up from the bed and pick up my clothes. Dali-dali ko itong sinuot bago lumapit sa kinaroroonan ni Marcus. He looks like an angel sent from above while sleeping. You can't never imagine a man like him that is capable of killing someone. I lowered my head to kiss him. Tila ba hindi ko rin maramdaman ang halik na yon dahil sa takot kong baka magising ko siya. I love you so much. I smiled faintly as I memorized all about him. I don't want to leave him after what we've shared last night but I need to do it. Goodbye Marcus. Sunod-sunod na patak ng luha ang lumabas sa mata ko habang humahakbang palayo sa kanya. Sana mapatawad mo ako. I hope after this, we'll live a happy life with our future baby. I'm pregnant but I don't want to stay with a dangerous man. And yes, I'm choosing our safety over him. Nagkakilala kami ni Marcus dahil sa papa ko. Matalik kasi silang magkaibigan ni Mr. Arman Zamora, ang daddy ni Marcus.
Mga bata pa lang sila ay magkakilala na ang mga ito. Dahil minsan nang niligtas ni Papa ang buhay niya. Our state of living is just a normal type but we were happy. Not when I met Marcos. Everything has changed. Sidekick noon ng papa niya ang papa ko. Pero lubos na lang kaming nagdalamhati nang mangyari ang isang trahedya. When my father was sent into a mission, an enemy shoot him in the head. I know that he's a brave person but he wasn't able to avoid the bullet that end his life. Galit na galit ako noon sa pamilya nila. Gusto ko silang sisihin dahil sila ang dahilan kung bakit napahamak ang papa ko. Pero alam kong huli na ang lahat. Bumawi ang pamilya Zamora sa amin hanggang sa unti-unti kong nakita ang kabutihan nila. And then here's Marcos, who offered me to be an agent. Kung gusto ko raw bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng papa ko, ay kailangan kong maging matapang at lumaban sa kanila. And that pushed me to follow him. He's the type of person who always give a blank expression to his people. He is merciless but when it comes to me, he's the person you will never imagined it to be. Kapag may mga nakakakita sa amin ay lagi niya akong pinagtataasan ng boses. Pero kapag kaming dalawa na lang ay sobrang amo niya. He has always been my savior from everything. And as days go by, I found myself falling for his trap. I can accept death, Zara, just for you to be saved. Ito ang sinabi niya noong araw na parehas kaming humarap sa isang laban. Hindi niya ako nilubayan dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa akin. You're always been my priority and I won't let someone take you away from me. Hindi ko na naman mapigilan ang sariling mapaiyak habang inaalala ang mga yon. Halos 9 na buwan na ang nakakaraan nang huli kaming magkita. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak habang tahimik na humihingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya. I can't blame myself for doing that. I just want my baby to be safe. And if I still choose to be with his father, I know that trouble won't leave its shadow to us. Lahat ng gamit na binigay niya sa akin noon ay iniwan ko. Pati ang cellphone ko ay iniwan ko sa bahay niya dahil ayaw kong matuntun niya ako. Kasalukuyan akong naninirahan sa isang malayong probinsya kasama ang aking pinsan na siyang tumulong sa akin. Ang nanay ko naman ay hindi ko na mahagilap nang mamatay si Papa. Zara, kain na tayo. Narinig kong sigaw niya mula sa kusina. Maliit lang ang bahay ni Apol pero sakto lang para sa amin at presko rin dito. Ang mahalaga ay ligtas kami. Sobrang pasasalamat ko na lang dahil sa tagal na namin dito ay wala pang isang mafia ang nagpapakita ulit sa akin. Wala na rin akong balita sa kanya. Ang sarap naman ng pinakbet mo. Siyempre naman. Ako ang nagluto eh. Saka dadalaw daw si nanay mamaya kaya kailangan nating magluto ng maraming masasarap na pagkain. Ngumiti ako sa kanya at sabay na kaming naupo para magsimulang kumain. Magkasing edad lang kami ni Apol at ang swerte ko lang dahil pumayag siyang makitira ako sa kanya. Siya lang kasi ang kaklose ko sa lahat ng pinsan ko. Halos 20 nga ang pinsan ko kaso madami naman sa kanila ang hindi maganda ang ugali. Madami kasing magkakapatid sina mama kaya ganon. Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Tanong nito sa akin sa kalagitnaan ng masarap naming salo-salo. Anong hindi? Madalas kaya? Lalo na kapag sumisipa. She giggled when I said that. I wanted to laugh at her reaction. Alam kong pati kasi siya ay excited na ring makita ang pamangkin niya. Sigurado akong malaki yan. Ang laki ng tiyan mo eh. Baka kambal talaga yan. Hindi ano. Sa kalalaki kasi. Hinawakan ko ang tiyan ko at hinaplos ito pabilog. Ayaw ko nga noong magpa-ultrasound kaso makulit kasi si Tita. Ang nanay ni Apol. I wanted it to be surprise but it's already happened and I'm still happy for it. Itutuloy ko ulit yung pananahi mamaya ng mga damit niya. I salute you for being so effort to my baby. I sincerely said. Paano ba naman kasi ay gusto niyang tahian ng mga damit ang baby ko kahit na marami na kaming napamiling damit niya. Ang swerte talaga ng anak ko lalo na kapag nakalabas ito. Dahil meron siyang tita na sobrang talented and will spoil him too. Zara, pwede ba akong magtanong tungkol sa daddy ng anak mo? Muntik na akong mabulunan sa sinabi niya. Mabuti na lang at nakainom din ako agad. Simula nang magkita kaming dalawa ay hindi niya binanggit ang tungkol dito. Iyak lang kasi ako nang iyak nang makarating dito at hindi siya nagtangkang magtanong sa akin sa nangyari.
I know she kept all her worries and curiosity about this matter, and I am thankful enough for her for respecting my privacy. Pero ngayon na nagtanong na siya ay wala akong dahilan pa para maglihim. Kailangan ko rin kasing mailabas lahat ng kinikimkim ko. You know Marcos, right? The drop-dead gorgeous mapya. Halos mailuwa pa nito ang kinakain. Hindi ko tuloy mapigilang matawa sa reaksyon nito. Tumango ako. Huwag mong sabihin siya ang ama. Siya nga. God, seryoso. Isang mapya ang ama ng anak mo. Agad kong tinakpan ang kanyang bibig dahil baka may makarinig sa amin. Delikado na. Please don't tell about this to someone. Pakiusap ko sa kanya. May tiwala naman ako sa pinsan kong ito kaya lang may pagkatsismosa talaga siya minsan. Ayaw kong ito ang maging daan para mapahamak kami. Ang Zamora clan pa naman ang pinakamataas at pinakamalakas sa lahat. At kapag nalaman nilang daladala ko ang susunod na tagapagmana ay siguradong magugulo lahat. Mapagkakatiwalaan mo ako, pinsan. Pasensya na sa lakas ng boses ko. Sadyang nagulat lang. Grabe ka talaga, Lodi. Napailig na lang ako sa tinuran nito. Naramdaman niya sigurong ayaw ko pang magkwento ng lubos tungkol kay Marcos kaya tinikom na niya ang kanyang bibig. Nakahina ako ng maluwang doon. Pagkatapos naming kumain ng umagahan ay tumulong na ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin. Sinuway pa ako nito pero nagpumilit ako. Kahit buntis ako ay kaya ko pa namang gumawa ng mga gawaing bahay. Yung mga magagaan nga lang. Anong oras darating sina tita? Tanong ko sa kanya. Ako ang nagpupunas ng lamesa at siya naman ang naghuhugas. Mga 11:30 siguro. Kaya dapat mabilis tayong matapos para kainan na lang mamaya. Masiglang sabi niya. There are times that I feel jealous about her. I suddenly missed my father. Kung nandito pa sana siya ay kumpleto sana kami. Si mama kasi ay parang bulang nawala nang maiburol si papa. Sobra akong nag-aalala noon dahil baka may nangyari na sa kanyang masama. Tinulungan ako nila Marcos na hanapin si mama, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Buong umaga ay puro linis at luto ang ginawa namin ng pinsan ko. Naupo muna ako saglit nang maramdaman kong pawisan na ako. Nakakaramdam na rin ako ng matinding pagod. O tubig. Agad kong inabot ang baso ng tubig mula sa kamay ni Apol at nilagok ito. Kanina pa kasi akong nauuhaw. Magpahinga ka na muna. Pagod ka na. Kawawa naman kayo ng baby mo. Gusto ko lang kasing tumulong. Saad ko naman. Kapag wala kasi akong ginagawa ay pakiramdam ko ay nagiging pabigat ako. Ang tigas ng ulo mo, buntis. Kaya ko na ito. Ayaw kong may mangyaring masama sa inyo ng anak mo at baka ako pa ang malagot sa tatay niyang mapya. Hininaan niya pa ang huling sinabi. Sasagot pa sana ako nang bigla kong maramdaman ang sakit sa tiyan ko. Aray, masakit. Bakit? Natatay ka ba, Zara? Gustong-gusto kong batukan ang pinsan ko dahil nagawa pa niyang magbiro. Sakto namang bumukas ang pintuan ng bahay at iniluwa nun ang mga magulang at kapatid ni Apol. Nagmamadaling lumapit sila sa akin. Naku, iha. I felt tita held my tummy. Pawis na rin ako dala ng sakit at pagod kanina. Hindi ko na sila mapagtuunan ng pansin dahil hindi ko na ata kakayanin ang nararamdaman ko ngayon. Roldan, paandarin mo na yung sasakyan. Dadalhin na natin si Zara sa ospital. At muli na naman akong napahiyaw dahil parang lahat na ng parte ng katawan ko ang sumasakit. Aray, manganganak na ako. Naubos na ata lahat ng lakas ko makaraan ang ilang oras matapos akong manganak. Kung sinuswerte ba naman kasi ay nawalan pa ng gas ang tricycle nila tita kanina at malayo pa ang bayan dito sa amin. Buti at mayroon kaming kilalang kumadrona malapit dito na nagpaanak sa akin. This is the least I have ever imagined to give birth inside a house. I thought I'll be dying earlier and was near to lose my own breath. No definite words can describe how hard and painful in giving birth. Happy Mother's Day, Mami. Agad na sumilay ang ngiti sa aking labi nang matanaw si Apol na palapit sa kinahihigaan ko habang hawak ang anak kong umiiyak na. Fate is really at its finest that it became my destiny to have my first baby at the exact Mother's Day. Butterflies on my stomach suddenly lift up when I held my baby. Hi, baby. Welcome to outside world. I softly said as I kissed his forehead.
Sinayaw ko ito at marahang pinunasan ang mumunting luhang lumabas sa kanyang mga mata. Anong ipapangalan mo sa kanya? Arthur. I giggled. Naksang ganda. Pangmayaman ang peg. Tumigil na ang pag-iyak ng anak ko at mas lalo akong napangiti. Para kasing ang sakit marinig ang kanyang iyak. Kung pwede lang itong yakapin dahil sa kasabikan ay kanina ko pang ginawa. He looks so adorable yet so fragile. I'm afraid that I might hurt him. Zara, masakit pa ba? Nag-aalalang tanong ni Apol. Kumulot naman ang noo ko. Anong masakit? I mean yung ibaba mo. Hindi ba masakit kasi kakapanganak mo pa lang? Naramdaman kong nag-init ang pisngi ko sa tinuran niya. Gusto ko siyang batuhin ng kung anuman ang mahahablot ko pero nanghihina pa rin ang katawan ko. Malay ko ba kasi kung anong tinutukoy niya? Saka nakalimutan ko pang masyadong direct to the point ang babaitang ito. Filter your words, Apol. Sorry na. Tawa lang siya ng tawa at sakto namang pumasok din sa kwarto si tita at ang matandang nagpaanak sa akin. Biglang natigil ang walang hiya kong pinsan sa pagtawa. Kinabahala ko pa na baka matakot ang anak ko sa kanya at umiyak na naman. Ang cute talaga ng anak mo, iha. Nasisiguro kong gwapo rin ang kanyang ama. Nanlaki pa ang mata ko sa gulat nang banggitin ni tita ang tungkol sa ama ng anak ko. Lumapit naman sa kinaroroonan namin si Aling Linda at pinaglandas ang daliri nito sa muka ng anak ko. Nagulat pa kaming lahat nang sumilay ang munting ngiti nito. Mag-iingat kayo ng anak mo. Malapit na silang dumating. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Usap-usapan dito sa bayan namin na hindi lang isang kumadrona si Aling Linda dahil manghuhula rin daw ito. Marami ang natatakot sa kanya minsan dahil madalas na nagkakatotoo ang mga hula nito. And what was she talking about? Sinong darating? I know it's just a mere guess but I started to feel something. Ano po? Ihanda mo ang sarili mo, iha. Lalo na at mag-isa ka lang. This time ay umiling na ako sa kanya. Hindi po ako mag-isa. Nandito pa po ang mga kamag-anak ko. Totoo naman, di ba? Alam kong sa loob-loob ko ay may kulang pa rin pero hanggat nandito si Apol at sina tita ay kakayanin kong lumaban para sa anak ko. Hindi mo pa ako maintindihan sa ngayon pero alam kong kakayanin mo lahat ng pagsubok na darating sa'yo. Maging matapang ka at huwag mong kakalimutang manalig sa Diyos. Malapit nang magsimula ang totoong laban mo. Bawat salitang kanyang binibigkas ay tumatatak sa akin. Tagos na tagos ito sa aking puso't isipan. Ano bang ibig niyang ipahiwatig sa akin? Hanggang sa matapos niyang tingnan ang kalagayan ko at ng anak ko ay hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang mga sinabi niya. Halos 1 oras na rin nang makaalis ito. Sasamahan kitang magpa-check up bukas, Zara. Kailangan niyo pa ring matingnan ng doktor. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Apol at sabay na kaming lumabas ng kwarto para sa hapunan. Inilapag ko muna si baby sa crib niya na nandito sa salas namin para mas malapit ko siyang matingnan habang kumakain kami. Mabuti na lang at tulog na ito kaya makakakain na rin ako. Anong plano mo na ngayon, Zara? Tanong sa akin ni tita. Kaninang hapon pa sana sila umalis kaya lang ay mas pinili nilang manatili muna rito para mabantayan din ako. 5 kaming nasa hapag ngayon. Kasama sina tita at tito. Si Apol saka ang bunso niyang kapatid na lalaki na si Ryan. Baka maghahanap din po ako ng trabaho, tita. Kaya lang inaalala ko si Arthur kapag walang magbabantay sa kanya. Si Apol kasi ay may sarili ring trabaho at nakakahiya naman kung pati siya ay maistorbo ko sa pag-aalaga. This will be so hard for me and my son. Sabihan mo ako kapag magtratrabaho ka na at dito muna ako mananatili para mag-alaga sa anak mo. Isasama ko si Ryan dito. Agad naman akong nahimasmasan sa sinabi niya. Kung sana ay nandito rin si mama para maalagaan din ang apo niya. Bakit naman ako, mama? Reklamo agad ni Ryan. Hindi kami masyadong malapit dahil may pagkamasungit ang pinsan kong ito. I just can't tolerate mean people, even my relatives. Ayaw mo? Taas kilay na tanong ni tita. Ayoko. E di hindi na kami magkikita lagi ng girlfriend ko. He said. Aaminin kong pogi ang pinsan kong ito pero mas natawa ako sa itsura niya nang sapakin siya ni Apol na nasa tabi niya. Dagdag ng 100 ang allowance mo. Ayaw mo pa rin. Hamon ni tita. Napatigil naman si Ryan sa pagrereklamo at nawala ang pagkakunot ng kilay niya.
Napalitan ng isang malaking ngiti ang muka niya. Lumitaw tuloy ang dalawa niyang maliit na dimples. Siyempre mama, bawal tumanggi sa grasya. Sino ba naman ako para umayaw pa? Pumalakpak pa ito sa tuwa, pero nang dumako ang tingin niya sa akin ay inikutan niya ako ng mata. Walang hiyang batang ito. Saka kung prinoproblema mo ang girlfriend mo ay hiwalayan mo na lang. Saad ko para asarin siya, pero mas sumama ang tingin nito sa akin. Hindi ko na napigilan ang tawa ko, pati na rin sina Apol. Inggit ka lang kasi at wala kang jowa. Imbes na patulan pa ito ay iniwasan ko na lang siya. He did the same thing to me and resumed eating his food. Ang totoo niyan ay iniiwasan ko lang talaga na pag-usapan ang bagay na yon dahil baka kung saan pa mapunta. Pagkatapos naming kumain ay nagpresenta pa akong tulungan sila sa pagliligpit, ngunit agad akong sinuway nila tita. Hindi mo pa nababawi ng tuluyan ang lakas mo, kaya magpahinga ka na lang. Mabuti pang pumasok na kayo ng anak mo sa kwarto at kami na ang bahala dito. Hindi na ako nag-abalang magreklamo pa dahil alam kong talo lang rin ako sa huli. Kailangan ko rin kasing mabawi ang naubos kong lakas. Not for myself but for my baby. Naipasok na kanina ni Tito ang dekahoy na crib ni Arthur sa loob ng kwarto, kaya hindi na hassle para sa akin. Hawak ko pa rin ang anak ko sa aking bisig at pinagmamasdan ang kanyang napakaamong muka. His gorgeous eyes reminds me of his dad. I tried memorizing his adorable features. I know that it's not yet totally defined, but I can't deny how angelic his face is. I started imagining about him when he grow. Pero ayaw ko pang mangyari yon sa ngayon. Katulad ng pangarap ay dapat huwag kong madaliin ang lahat ng mga pangyayari. I don't want to remove a single glance on him and just want to stare at him the whole night until I felt sleepy already and yawned many times. My baby needs to rest too, and even if I still want to hold him in my arms. I decided to put him inside his crib. I covered his body with a blue blanket with a cute teddy bear printed on it after planting a soft kiss on his forehead. I whispered something that made me laugh, a tear from my eyes. I love you so much, baby. I know your daddy will be so proud having you too. Isang linggo na ang nakakalipas simula ng mga anak ako at hindi biro ang pinagdaanan ko. Halos hindi ko na mabitawan si Baby Arthur dahil malakas ito sa gatas. For 24 hours each day. All I did was breastfeeding and cleaning him. Ako na ang maglilinis kay Arthur, Zara. Kumain ka na muna. Apol volunteered. Nagpasalamat muna ako sa kanya saka ko maingat na pinabuhat si Arthur. Kanina ko pa rin kasing ramdam ang gutom at sabi nga ni tita ay kailangan ko ring alagaan ang sarili ko. She told me that they will stay here next week to look on my baby as I find a job. The salary I got from the Zamora clan is not enough now to sustain us. Ang dami na rin kasi naming nagasto sa halos isang taon. Hindi rin naman pwedeng umasa na lang ako sa mga kamag-anak ko. Just like what I told to myself before. I need to be used in being an independent woman. Especially now that I'm a mother. Binilisan kong kumain para matulungan din si Apol sa mga ginagawa. Day off kasi nito ngayon sa trabaho. Nang matapos ako sa paghuhugas ay bumalik ulit ako sa kwarto at naabutan kong binibihisan na nito ang bagong ligong si Arthur. I laughed when I saw him giggled. I took the powder beside him and tapped it all over his body. Para ba itong nakikiliti at sobrang aliwalas ng muka. Naku, bilisan mong lumaki baby para mapanggigilan na kita ng husto. Inilapit na ni Apol ang muka nito sa muka at nagpakita ng kung ano-anong emosyon para patawanin ang anak ko. Tigilan mo yan, Apol. Baka pagkamalan kanyang demonyo. Natawa ako ng sobra dahil sa masamang tingin na ipinukol niya sa akin. Mabuti na lang at nandito ang pinsan kong ito para kahit papaano ay maibsan ang mabigat na nararamdaman ko. Pati kasi ang anak ko ay napapasaya niya rin. Ang sama mo, girl. Sana hindi magmana ang pamangkin ko sayo. She rolled her eyes on me and continued being a clown in front of my baby. I sighed as I realized a lot of things that happened to me. How I wanted to applaud myself right now for surpassing all these battles. I became brave to run away from the man who gave me hope from the beginning and the reason why I had a little angel now. No matter how I felt weak, that made me want to give up. God really directed me to the right path. He didn't let me face the obstacles alone and sent me an accompaniment to at least mend all the bruises that was scattered inside me.
Apol, tingin mo ba ay magagalit sa akin ang ama ni Arthur kapag nagkita na kami ulit? Buong tapang kong tanong sa pinsan ko. Natigilan pa ito saglit sa tanong ko at tiningnan ako ng masinsinan. Pagod na kasi akong itago ang lahat ng hinanakit ko. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito para ilabas lahat ng dinaramdam ko tungkol kay Marcus. Binigay niya sa akin si baby at masaya ko naman itong pinagmasdan sa bisig ko. I even sniff his sweet scent. Does he love you? Naupo ito sa tabi ko kaya umurong ako ng kaunti para bigyan siya ng espasyo. I felt it, Apol. I smiled faintly. Then I'm sure he will not get mad at you. But maybe he will be so disappointed of your decisions, Zara. Hinawakan nito ang balikat ko at tiningnan ng seryoso. Ramdam na ramdam ko ring mahal mo siya at naiintindihan ko kung bakit mo nagawang itago sa kanya ang anak nyo. But have you ever considered his feelings? Kayo yung gumawa niyan eh. I mean, it's your choice to give yourself to him but because he's a mafia. Aatras ka na lang bigla. Napayuko ako sa katotohanan yon. Nakukuha ko ang ibig niyang sabihin. Kayang-kaya niya kayong protektahan. I know his job is dangerous but I'm sure enough that all things are possible to him just for you and your baby to be safe. Ako rin mismo ay hindi sang-ayon sa ginawa mo dahil pinakita mo lang na wala kang tiwala sa kanya. I want to shout at my cousin to stop her from speaking. She's only stating the truth but I feel so mad right now. Galit ako sa sarili ko dahil tama siya. Mahal ko nga si Marcus pero dahil sa pinangunahan ako ng takot ko, ay hindi ko na inisip ang mararamdaman niya. Decide carefully now, Zara. It's not yet too late. Tinapik niya ang balikat ko at paalis na sana siya nang pigilan ko ito sa braso. Pinahiga ko muna si baby sa kama at hinarap si Apol. Salamat. Hinila ko ito palapit sa akin at saka siya niyakap. Kahit ito man lang ang magawa ko sa ngayon. Alam kong marami akong pagkukulang pero dahil may mga taong handang tulungan ako at naniniwala sa akin ay kakayanin kong harapin ang mga pagsubok. Breath well, Zara. Don't suffocate yourself. Humiwalay kami ng yakap at tinawanan na lang ang isa't isa dahil sa kadramahan namin. Gusto mong makalanghap ng sariwang hangin. Tinawanan ko lang ito at humalukip-kip lang siya. Ako na lang ang magbabantay sa baby mo at ikaw ang bibili sa tindahan ni Aling Nena ng mga gulay na lulutuin natin mamaya. Akala ko naman kung ano ang gagawin. Uutusan lang pala ako at dahil bagot na rin ako sa loob ng bahay ay pumayag na ako sa kanya. Okay ma'am, ang pera. Pabiro ko pang nilahad ang palad ko para humingi ng pera. Niloloko ko lang naman ito dahil meron pa rin naman akong naitabi na kaunting pera at ayaw kong makaabuso. Umilig muna ito sa akin bago dukutin ang wallet niya sa kanyang bulsa. Binibiro lang kita. Itago mo na yan. May pera pa naman ako. Tatalikod na sana ako para kumuha ng pera sa bag nang mapigilan niya agad ako sa braso. Huwag kang pabibo, Zara. Wala ka pang trabaho, okay? Sagot ko na muna at bawal tumanggi. Kapag nagreklamo pa ako ay siguradong mauwi ito sa rambulang magpinsan kaya pumayag na lang ako. Nahihiya pa ako sa loob-loob ko nang tanggapin ang pera mula sa kanya. Maghahanap na talaga ako ng trabaho para makabawi sa kanya. Kinuha ko muna ang payong na nasa salas dahil sigurado akong napakainit sa labas. Malapit na rin kasing magtanghali. Kaunting lakarin lang naman ang gagawin bago marating ang tindahan ni Aling Nena. May mga nakakasalubong pa akong mga bata na naglalaro ng piko sa daan. May mga teenagers din sa tabi na sumasayaw. Wari ko ay nagtitiktok sila. Napangiti tuloy ako sa nasaksihan. Makakita lang ako ng masasayang tao sa paligid ko ay nahihimasmasan na ako agad. Nang marating ang tindahan ay nagsimula na akong pumili ng mga preskong gulay na nakalagay sa harap. Mura lang ang mga yan, iha. Bilhin mo na lahat. Ay grabe naman po. Hindi po namin makakain lahat yan. Tawa ko. Tumawa rin siya sa sinabi ko at hinayaan akong pumili ng bibilhin. Ngunit agad nagpanting ang tenga ko nang marinig ang usap-usapan ng ilang matatanda sa gilid ko. Nakakatakot yung mga lalaki kanina, ano? Ang maskulado ng katawan nila at parang mananakit talaga ng tao. Nakita ko pang may mga baril na nakatago sa suot nilang jacket. Halos mahimatay nga kami ng asawa ko. Yung anak ko nga kanina na si Vanessa ay halos maglupasay. Hindi dahil sa takot kundi dahil ang gwagwapo raw ng mga lalaking yon. Nagsimula akong kabahan dahil sa naging usapan nila.
Madami akong hinuha kung sino ang mga yon. At may mga dala raw silang baril. Hindi kaya ang alagad ng Zamora clan or iba pa? Nagsimula akong pagpawisan dahil sa kaba. Binilisan ko na ang pamimili ng gulay at agad inabot ang bayad. Buti na lang at sakto yon kaya hindi ko nakakailanganin ng sukli. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay. Mukhang delikado na rin kami rito. Pagod na pagod ako nang makapasok sa bahay. Nagmadali akong dumiretso sa kusina para makakuha ng tubig. Sa katunayan ay hindi naman kalayuan ang tinakbo ko, ngunit tila ba nakipagkarera ako sa sobrang bilis. What if my hint is right? Did the Zamora clan already found us? It has been a guessing game for me while I gulped the water straight in my throat. O anong nangyari sa'yo? Hinabol ka ba ng aso? Sumulpot bigla sa tabi ko si Apple at tiningnan ang mga pinamili ko. Ngumiwi pa ito nang mapagtantong isang kalabasa at kamatis lang ang nabili ko. Sigurado ka ba dito, Zara? Lutang ka, ano? Ano ba kasi talaga ang nangyari sa'yo? Huminga muna ako ng malalim bago ako tumingin sa kanya. I think they found us. Walang emosyon kong tugon. Namanhid na ata ako bigla. She's shocked for a moment and didn't remove her gaze on me. Napanganga pa ito ng kaunti dahil sa gulat. Sara, totoo. Nahanap na tayo ng mga zombies. Oh my God. And because of what she said. I walked towards her and slightly pushed her head. Pinaningkitan ko ito ng mata hanggang sa kalaunan ay narinig ko ang kanyang malakas na tawang pumalibot sa amin. I thought she already knew who I am talking about. I almost forgot that she's quite naive. Arthur's father. Tumigil ito sa pagtawa nang mapansin ang seryoso kong boses. Nang banggitin ko ang ama ng anak ko ay siya na mismo ang kusang lumapit sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Are you serious? I nodded slowly. Lumipat ang hawak niya sa siko ko at hinila ako sa salas. Sabay kaming naupo sa sofang de kahoy sa kanya ako hinarap. Ramdam kong seryoso na rin ito ngayon sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Care to explain? Did you see them? I didn't, but I heard the people talking about a group of men that keeps on visiting here with a gun. Ang mga Zamora clan ang pinakauna sa listahan na may pinakamakapangyarihan sa lahat ng mafia dito sa Pilipinas and even from other countries. There's a countless group who badly wants them to pull below and manipulate them in just a shot with their bullets. But most of them always fails. Tindig pa lang nila ay alam mong hindi ka na magiging ligtas pa. Lalo na kapag namataan mo ang kanilang baril na nakakubli. They really own every people and every place here. But instead of fearing them, I idolize them a lot. Not just because of their skills, but because they are raised by a perfect man named Marcos Zamora. Ibig sabihin ay nandyan lang sila sa tabi-tabi. Sabi ko na at wala ka talagang kawala sa kanila, Zara. Kahit pa anong gawin mong pagtatago ay mahahanap at mahahanap ka pa rin. Unless you're dead. Wala akong panahong magbiro ngayon, Apol. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi pa ako nakakasigurong sila ang nakita ng mga kapitbahay. Pero mas gugustuhin kong sila ngayon kesa ibang clan. I prefer to be caught by them than a different clan. Dahil kapag iba, hindi lang kami ang mapapahamak ng anak ko kundi pati na rin si Marcos. Bakit naman? Parang mas mabuti ngayon. Hindi ba nga ay ayaw mong mahuli ka ng ama ni Arthur? Takang tanong niya. I guess she didn't get my point. You don't know how cruel the other clan is. What's the difference? They're still a mafia. She said innocently. Zamora clans kill bad people while the other clans kill innocent people. Tila ba natauhan bigla ang pinsan ko sa narinig? Nang makaraos ay nag-iwas ito ng tingin na tila ba nag-isip ng dapat na gawin. Makalipas ang ilang segundo ay saka ulit ito nagtanong. Ano nang balak mo ngayon? Let's escape. I know a place. She showed me a bright smile like she just think of a good plan. I smiled back and hugged her as I sincerely told my gratitude. Ngayon ay alam kong hindi talaga ako mag-iisa sa laban na ito. Napagpasyahan naming magligpit ng mga gamit para makaalis na kami rito sa lalong madaling panahon. Ito talaga ang balak kong mangyari at kahit saan man kami makarating ay sang-ayon pa rin ako basta malayo lang sa kapahamakan ng anak ko. Idagdag pang kasama ko pa ang pinsan kong si Apol. It's never been my motive to include her to my reckless life.
But I just really need someone right now. I cannot face the zigzag road of my life alone. Okay. Salamat ulit. Baka hanggang bukas pa kami makarating dyan. Rinig kong saad ni Apple habang may kausap siya sa phone. Siguro ayon ang sinasabi niyang kaibigan niyang handang tumulong sa amin. Nasabi kasi niyang may inalok ito sa kanya noon na munting tahanan bilang gantimpala na ginawa niya sa trabaho niya. I didn't ask further information about it and just agreed. We don't have much time to settle things orderly. Nakaligpit ka na. Pumasok si Apple sa kwarto saka binuhat ang anak ko. Mahimbing na itong natutulog kaya hindi na hassle sa amin ang pag-alis. Itong kay Arthur na lang. Tinupi ko ng mabilis ang mga maliliit niyang damit at nilagay sa bag nitong binili ko pa sa bayan. Siniguro kong lahat ng damit, gatas, mga gamot at iba pang kakailanganin niya ay nalagay ko na sa loob. I faced them both as I came to realize what we are heading to. We look like some criminals who eagerly wants to escape from the armed people and get away from here. That's totally what I can picture out now. Handa ka na, Zara? Wala ka na bang naiwan na gamit mo or ni baby? Umiling ako sa kanya at kinuha ang anak ko. Ako na ang nagbuhat dito at siya naman ang nagbitbit sa katamtamang laki ng bag ni Arthur. I leaned forward through his face and slowly kissed his forehead. He moved a bit but I was thankful when he didn't wake up instantly. Everything will go smoothly, Zara. She tapped my back as we both stormed out the room. For the last time. I roamed my eyes around our house and reminisced some flashbacks happened here ever since I came. Nang magsawa ay tumango na ako kay Apple. Hudyat na pwede na kaming umalis. Nagkusa na siyang buksan ang pinto. Dahan-dahan yun na para bang nag-slow mo. Ewan ko pero binista ako ng kakaibang kaba nang bumukas ang pintuan. Gad. Sumalubong sa amin ang sobrang talim na mata ni Agent Jake. Agent Zara. PNC of the Mafia Lord Marcos. Malamig nitong sambit na unti-unting bumuhay sa kaluluwa ko. Tila ba ako naging estatwa sa kinakatayuan ko? Kumapit pa sa akin ang malamig na kamay ni Apple. Hindi ko siya magawang balingan ng tingin pero ramdam kong takot na rin ito. Ang malalamig na mata ni Jake ay nalipat sa anak kong mahimbing pa ring natutulog. Wala na akong kailangang itago pa dahil pakiramdam ko ay lahat ng sikreto at plano ko sa amin ng anak ko ay nasira sa isang iglap. Kung may pagkakataon man kaming tumakbo ng pinsan ko para tumakas pa ay alam kong wala na. Nanlaki pa ang mga mata ko nang may 3 pang mga lalaki ang lumabas sa itim na sasakyan at lumapit sa amin. Anong ginagawa nyo? Taranta kong saad. Tinangkapan ni Jake na kunin ang anak ko ngunit lumayo ako sa kanya. Si Apple ay mangyak-nyak na rin at hindi na malaman ang gagawin. Ang kaba sa aking dibdib ay mas lalong nadagdagan ng hawakan ng 2 lalaki, si Apple at ang isa ay ako ang puntirya. I thought I'll be having a peaceful life the moment I escaped from them but I was wrong. It's a total wreck now. And slowly by slowly my whole strength was fading until I noticed that I'm no longer holding my baby. Agad kong tiningnan ng masama si Jake. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Sinubukan ko pang kumawala sa lalaking may hawak sa akin, ngunit hindi ko kaya ang lakas nito. They're not even familiar to me. Maybe Marcos hired new agents when I left. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay sunod-sunod na sigaw ang pinakawalan ko nang buhatin ako ng lalaki nang walang kahirap-hirap. Nakita kong binitawan na ng 2 malalaking lalaki si Apple na wala na ngayong malay sa sahig. Ang iyak ng anak ko ang mas lalong nagpasikip sa dibdib ko. He's now awake and innocently witnessing a tragedy. Maawa kayo sa amin. Ito ang huli kong nasambit bago manlabo ang mata ko at nawalan ng malay. Naalimpungatan ako nang marinig ang isang matinis na iyak kaya agad akong nagmulat ng mata. Hindi ko na inabalang magkusot pa ng mata nang maramdaman ang lamig na tumatama sa balat ko. I roamed my eyes around the room and I almost gasped air when I realized that this place is where I used to stay before. Talagang dinala nila ako sa mansyon ng mga Zamora. Bumaling ako sa katabi ko at namataan ang anak kong umiiyak. Dahan-dahan ko itong binuhat sa aking mga bisig. Hush now. We're still safe, baby. Bulong ko at nagbabaka sakaling kumalma siya. Tiningnan ko ang malaking glass window sa gilid ko at napagtantong mataas na nga ang sikat ng araw. Ang huling naaalala ko kagabi ay may tinakip silang panyo sa ilong ko kaya ako nawalan ng malay.
Malawak ang kwartong ito at nagbabakasakali pa akong makita ang pinsan kong si Apple, ngunit nabigo ako. Where did they put her? I have never imagined this before. I thought I'll never come back to this place again. The more I escape and avoid this life, I always fail. Kasabay ng pag-iisip ng maraming bagay ay ang marahang pagbukas ng pintuan. Gising ka na pala, Miss Zara, bungad ni Manang Pinang. Siya ang mayordoma dito sa mansyon at nagsilbing nanay ko na rin. Nakangiti siyang lumapit sa akin na may dalang pagkain. Hindi ko na maipagkakailang na miss ko siya and I've been longing for her delicious recipes. Good morning po. Bati ko sa kanya. May galit akong nararamdaman ngayon sa puso ko dahil sa lahat ng nangyari kagabi. Ngunit ayaw ko naman siyang idamay doon. Wala siyang kasalanan. Grabe, iha. Akala ko hindi na kita masisilayang muli. Siya na ba ang anak mo? Nakangiti akong tumango sa kanya. I slowly put my baby on her arms upon noticing the sparks in her eyes and saying that she wants to hold my baby. Eyes really speaks louder than words. I always do look in someone's eyes to know their real feelings. It's not an absurd way though, eyes can really define our sincerity. If you try to lie in words or actions, your eyes shouts nothing but truth. Tumigil na si baby sa kakaiyak ng buhat na siya ni Manang. Anong pangalan niya? Arthur po. Ang ganda naman. Bagay na bagay sa kanya. Kinuha mo sa pangalan ng ama niya, ano? Marcus. Nagulat pa ako nang mapagtanto niya yon. Halatang halata ba or talagang kilala na talaga ako ni Manang? Manang, nandito rin po ba ang pinsan kong si Apple? Payat din po siya katulad ko at magkasing tangkad din po kami. Sa wakas ay nagawa ko itong itanong sa kanya sa kalagitnaan ng pag-enjoy niya sa pagbuhat ng anak ko. Hinayaan ko lang ito at sinimulang magtimpla ng gatas ni Arthur. Hindi ko pa nagagawang galawin ang pagkain binigay ni Manang dahil wala akong gana. Sa ngayon ay ang anak ko muna ang intindihin ko habang naguguluhan pa sa maraming bagay. Kayo lang naman ang baby mo ang nakita ko kagabi na pinasok nila Jake. Gulat na gulat nga ako eh. Nasa kusina pa ako noon para uminom ng tubig kahit na madaling araw na. She explained. I sighed in disappointment. What are really their plans for us? I hope my cousin is okay and I feel so sorry for what happened to her. It's all my fault why she ended up like this. I also checked the room if I have my other things here, especially my phone. I need to contact her. Pero ganun na lang ang sobrang inis ko at nang makitang baglang ni Arthur ang nandito. Where are my things? Manang, may cellphone po ba kayo dyan? Hindi niya ako sinagot at nag-iwas lang ito ng tingin sa akin. Mas lalo akong nagtaka kaya inulit ko ang tanong ko. Manang, may phone po ba kayo? Kailangan ko lang talagang makausap ngayon si Apple dahil sobrang nag-aalala na ako para sa kanya. Gusto ko lang na masigurong ligtas siya dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama rito. Pasensya na, iha, pero mahigpit na bilin ni Jake na huwag kang papahiramin ng kahit anong gadget para makakontak ng ibang tao. Unti-unting namuo ang galit sa sistema ko nang marinig yon. Bakit ba kasi ganito ang nangyayari? Anong karapatan niyang pagbawalan ako? Dahil ba inutusan din siya ng kanyang amo? This is what I really hate the most. I'm being manipulated again. Lalabas na sana ako sa kwarto para hanapin siya nang naunahan ako ng kung sino at bumukas ang pinto. Tamang-tama at bumungad sa akin ang lalaking gustong-gusto kong suntukin sa mga oras na ito. Good that you're awake now, Agent Zara. He said in a monotone voice. Don't call me that way. I'm not an agent anymore. I told him with a blank expression. I fight the urge to keep me calm for a while until he smirked. I came here to tell you a bad news. My knees started to tremble and my heart was beating erratically now as he stared deep in my eyes. Taimtim ko pang pinagdasal na sana huwag naman tungkol kay Apple. And I was right. Pero nabaril din ang Mafia Lord. Hindi pa ako lubos na nakaka-recover sa binalita niya ay agad na naman niya akong hinila palabas sa kwartong yon. Gusto ko siyang pigilan dahil ramdam ko ang galit nito. Jake is a good man to me. But now he's different. And his bad news started hunting me again. Marcus was shocked. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Hindi ito ang unang beses na nangyari yon sa kanya, pero ito siguro ang kauna-unahang pagkakataon na masisilayan ko siya sa ganoong sitwasyon.
Whenever he suffered into an accident, he won't let me visit him or stay by his side and help him cure his bruises. Ayaw na ayaw nitong nakikita ko siyang nahihirapan at nasasaktan. You're my weakness, Zara. Ito ang lagi niyang sinasambit sa akin noon. Ayaw ko mang suwayin ay kinakailangan pa rin dahil mas ayaw kong mas mahirapan siya kapag nasisilayan ko siyang nasasaktan. And now everything is different, I'm now ready to face him. How I wish he won't reject me this time. Kahit man lang ang alagaan siya ang magagawa ko sa ngayon. Marami akong kailangang ipaliwanag. I don't want yet to blame myself but I can't deny it anymore. This is my fault. Marcus is a man who revolves his world into the clan and his enemies. He never focuses into himself that made me want to hurt myself. Tama nga si Apol at naging madamot ako. Sarili ko lang ang inintindi ko at hindi ko inisip ang mararamdaman niya. Hindi ko pa man alam ang kwento sa likod ng nangyari at sa lahat ng pinagdaanan niya nang umalis ako ay mukhang hindi ko nakakayanin. Tumigil kami sa harapan ng isang medical room na nandito sa likod ng mansyon. Kumabog ng malakas ang dibdib ko na parang lalabas na ito dahil sa kaba. Pinigilan ko agad si Jake nang tangkain nitong pihitin ang pinto. What now? You're going to avoid your pansy again. Nakaramdam ako ng kirot sa loob nang banggitin na naman niya yon. I wonder how did he know about that? It's been our deepest secret between the four of us. Marcus. Former Lord Mafia Arman, me and my past father. I'm not. It's just that I'm ashamed of myself. Mahina kung sad. You deserve to feel that way, Agent Zara. Ayaw na nga sana kitang dalhin ulit dito sa kanya, ngunit naging mas masahol siya nang mawala ka. How I wish that you are not alive right now. Nagulat ako sa huli niyang sinabi. Ganon na ba talaga niya ako kinamumuhian at gusto na niyang mamatay ako? E di sana binaril na lang ako nito nang magpunta siya sa bahay namin. I would be even feel glad for it. I'm brave enough to offer myself in front of him and shoot me in the head until I lose my life with my own dripping blood. Why did you become like this? Did you hate me that much for living? Matapang kong tanong. Lumayo ito sa harapan ng pintuan. Hinarap ko siya at tiningnan ng mariin ngunit yumuko lang ito. I always see him as a top person but he's acting strange. Really strange. Nang umalis ka ay nasilayan ko lahat ng pagbabago niya, Zara. Halos mapatay niya lahat ng nakapaligid sa kanya nung araw na nawala ka. Nandito ang mga gamit mo pero ang may-ari ay wala. Akala niya ay may kumuha na sayong kaaway at may ginawa na sayong masama. He hired almost 10 groups of men to find you and even planned a mission to attack all the possible enemies. But you were not into one of them. Lahat kami dito ay hindi siya kayang pakalmahin. Tinanggal mo rin ang device na nakalagay sa katawan mo para kung sakaling nawala ka ay mahahanap ka pa rin. Then there comes this day. One of the agents had heard a conversation between the other clan. Tumigil muna ito sa pagkukwento sa kainangat ang tingin sa akin. Kung kanina ay masama ang kanyang mga matang nakapukol. Ngayon ay hindi ko na mawari kung anong ibig sabihin ng kanyang mga tingin. Ayon sa kanyang narinig ay nabanggit nila ang pangalan mo. Lahat kami ay nagtaka kung paano kanila nakilala at nahanap. Pero isa pang natuklasan namin ay meron silang kasabwat na malapit sayo. Nakuha niya ang buong atensyon ko dahil doon. Kunot noo ko siyang nilapitan at inangat ang tingin ko sa kanya dahil sa tangkad nito. My body immediately reacted when he held both of my shoulders tightly and his raging eyes is on its mode again. Sino? Kinakabahan kong tanong. Your cousin, Apol. Nanlumo ako sa narinig. Tila hindi ko kayang maniwala. What are you talking about? Are you insane? Why would my cousin do that? She doesn't even know anything about Mapia. Gusto ko siyang pagsusuntukin sa dibdib ng mamuo ang galit sa akin. Wala siyang karapatang pagbintangan ang pinsan ko dahil siya ang tumulong sa amin ng anak ko. You can't be an agent for nothing. I thought you're smart but I was wrong all along. And as expected, you just gave your trust to the person who almost harmed you and your baby. How can you prove me that? Tell me, Jake. Tell me you're just joking. Apol can't do this to me. Dumapo ang malakas na sampal ko sa kanyang pisngi. Mas lalong sumama ang tingin niya sa akin na kulang na lang ay saktan niya ako pero hindi ako natinag.
Muli akong nagtangka ng sampal sa kanya, ngunit agad niya itong nasalo at hinawakan ng mariin ang kamay ko. Inaamin kong nasasaktan ako sa paraan ng pagkakahawak niya pero ayaw kong magmukhang mahina sa harap nito. Explain me these pictures. May nilabas siya mula sa bulsa niya at malakas na tinapon sa harapan ko ang mga litrato. Nagsimula akong manghina nang lumuhod ako para pulutin ang mga litrato. Apol's face is very clear on each pictures with an old man. Pamilyar na pamilyar din ang matandang lalaking kasama niya. Para bang nakita ko na siya sa isang underground fight. Ang isang litrato ay nasa isang tago silang lugar kasama ang maraming armadong lalaki. Nag-iisa lang siyang babae at ibang-iba ang impresyon ko sa kanya sa mga ito. Ito ba ang parati niyang pinagkakaabalahan kapag wala sa bahay? Kaya ba hindi rin niya sinasabi sa akin ang mga trabaho niya at lagi niyang sinasabing natatanggal siya sa trabaho? Say something, Zara. Hindi ko na namalayang naitayo na pala niya ako. Pinunasan ko ang luhang lumandas sa mga mata ko. I run out of words to say something to him. You still want to see the Mapia Lord or give yourself a space for a while? Nag-angat ako ng tingin ng mahimigan ang pag-aalala sa tono nito. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung paano ako magre-react. Ang alam ko lang sa ngayon ay nahihiya ako kay Jake. Nasampal ko pa siya kanina kahit hindi pa naririnig ang kanyang eksplanasyon. I wanna see him. Desidido na akong makita siya. I don't want to make this any longer. I've already witnessed about the issue on my cousin and I guess it's really time to face the real game. Sakto noon ang pagbukas ng pintuan. The Mapia Lord is already awake. And we both headed inside with my trembling heart. Hindi ko inaasahang na sa ganitong pagkakataon pa kami magkikitang muli. It's been almost a year since I left without even proper goodbye and cut all the possible communication that can lead us both. Nang makapasok kami ng kwarto ay may isang nurse na nagche-check ng vitals niya. Gising na talaga si Marcus at agad din akong umiwas ng tingin dito nang makita ang kalagayan niya. May benda ang kanyang kanang braso at may sugat pa sa ulo. Ito ang kauna-unahang beses na makita ko siya sa ganitong kalagayan. Kaya siguro ayaw niya akong pumunta sa kanya kapag na-aksidente siya dahil sa itsura niya ngayon. It's only the bruises that made him look different but his aura is still the same. Authoritative Mapia Lord. Go to him, Zara. Jake whispered. I almost flinched because of shock. I've been spacing out again. I slowly nodded at him and tried to calm myself before I walked towards his direction. He's sitting on the bed while staring at the walls. Tapos na ang nurse sa ginagawa kaya malaya ko na siyang makakausap ngunit nanginginig ang katawan ko. And when the moment he diverted his gaze on me, I feel like falling on the floor. Mabuti na lang at lumapit si Jake. He tapped my back and said something to Marcus. I'm glad you're okay now, my lord. I'll stay outside first to give you time with Zara. He bowed down his head in front of him like he's some kind of a king in his own empire. Ngumiti ng pilit si Jake sa akin nang humarap siya saka ito lumabas ng kwarto. Mas lalong nakadagdag sa kaba ko ang tunog ng pagkasara ng pinto. Hudyat na kaming dalawa na lang ni Marcus dito. Ang kanyang malalamig na mata ay napako sa akin. Hindi na ito katulad ng dati na may halong paglalambing. There's some kind of spell on his eyes that's forbidding me to know his secrets. I can't read what he's feeling right now. Naupo ako sa upuang nasa tabi ng kama niya at kinakabahan siyang tiningnan. God. This is the first time I became scared of him. He's a Mapia and a dangerous man but I have never been frightened to his existence. Just now. How dare you show your face here? Inaasahan ko nang sasabihin niya talaga ito sa akin, ngunit tila hindi pa handa ang puso ko sa sakit na naramdaman nang marinig ito mula sa kanya mismo. Hindi na siya ngayon nakatingin sa akin, kaya naglakas loob na akong kausapin siya. Alam ko kasing hindi ko kakayanin kapag nakatingin sa mga mata niya dahil parang hinihigop nito ang lakas ko. I am so sorry, Marcus. I think I just did the right thing. Ang kanyang tingin sa akin ay nagbalik nang marinig ang sinabi ko na parang hindi makapaniwala. He laughed sarcastically. Right thing, Zara. Is it right that I almost died just to save you? You didn't even notice that you and my baby are in danger. Dinalaw ako ng pag-aalala nang sumigaw ito. Kakagaling niya lang sa isang laban at hindi pa masyadong magaling ang kanyang mga sugat.
Ang mga ilalabas niyang emosyon ay maaaring makaapekto sa kalagayan niya. Don't oblige yourself in protecting us. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata habang sinasambit ang mga ito sa kanya. The pain that passed by his eyes didn't escape from my sight. So you're ordering me what to do now? God, Zara. Did you even think of me when you left? Mapait ang kanyang boses na tila tinatago nito ang sakit na nararamdaman. Nakokonsensya na ako ng lubos. Hindi ko na nga rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ganito ang mga lumalabas sa bibig ko. Kaya nga ako umalis dahil ayaw kong maging dahilan para mas mapahamak ang clan niyo. Hindi mo na ba naaalala ang rule ninyo na bawal kang magkarelasyon sa isang agent? Paano na lang kapag kumalat na may anak ka sa akin? Doon ko na hindi napigilan ang mga luhang lumandas sa muka ko. I don't care about the rules. What matters to me is you and my own baby. I can't believe that you're so selfish, Zara. Our fathers even break that rule for us. Wala akong pakialam sa mga kaaway kung pupuntiryahin nila ako dahil dito. But Marcus, hinawakan ko ang kanyang kamay na mas lalong kinakirot ng puso ko nang agaran niya itong alisin na para bang may nakakahawa akong sakit at ayaw niyang madapuan. I am ready to kill and to be killed for the both of you. Marcus said in a serious tone that shut me up. Doon na ako nanigas sa kinaupuan ko. Marahan kong pinunasan ang muka ko dahil natatakpan na ito ng mga luha. Ito ang pinakakinakatakutan kong sumugal sa relasyong meron kami noon. Sa una pa lang ay alam kong mali na lahat ng nangyayari sa amin, lalo na noong pinagkasundo kami ng aming mga ama. I feel so much regret in loving this man. Not because I'm in danger but because I realized that he's so good for me. I don't deserve him enough for doing so many mistakes to him. Bakit kasi ako pa, Marcus? Bakit ako pa ang minahal mo? Dumako ang kanyang tingin sa akin at parang mas gusto ko nang tumakbo ulit paalis dito nang makita ang luhang bumagsak sa mata niya. Isa ba itong bangungot? Nakilala ko ang isang Marcus Zamora na matapang at walang kinakatakutan. Ni minsan ay hindi siya nagpakita ng kahit anong kahinaan. Kahit na ang totoo ay nasasaktan na siya. He always act brave in front of everyone even if I know that deep inside him he's longing for happiness that he deserves. Nais kong saktan ang sarili ko habang pinagmamasdan ang lalaking patuloy na lumalaban para sa akin habang umiiyak. Gusto kong igalaw ang aking kamay para punasan ang mga luhang yon, ngunit tuluyan na ata akong nanghina. Hindi lang minahal, Zara, dahil mahal pa rin kita hanggang ngayon. Handa kong isuko ang lahat ng meron ako, huwag lang ikaw. I smiled bitterly to him. Paano kung hindi na kita mahal? Nasasaktan kong tanong. Hindi ko alam kung saan ko napulot ang mga salitang ito. Why can't I stop myself from hurting him? This is too much. Gusto ko nang umalis. Then just kill me. I'll be happy if you're the one who will end my life. You are the only reason why I always choose to stay here in this cruel world. Sa pagkakataon na ito ay lumapit na ako sa kanya saka siya niyakap. Sakto lang para maibalot ko ang mga braso ko sa kanya habang nag-ingat na baka masagi ko ang kanyang sugat. Hindi siya gumalaw at tanging mga hikbi lang namin ang naririnig ko sa buong kwarto. Just tell me that you don't love me anymore and I will finally let you go. Umiling-iling ako habang nakasubsob pa rin sa kanyang dibdib. Tell me, Zara. Matigas niyang sabi. Umalis ako sa pagkakayakap sa kanya saka siya tiningnan ng diretsyo. The love I have for you never fades, Marcus. And I'm now ready to stay here and be with you to face all the enemies. Can I see my baby? I was taken aback on what he said. He wants to see our baby. Nabuhayan ang loob ko sa sinabi niya, ngunit agad din itong napalitan ng pagkaramdam ng konsensya. I hide his own son for the sake of our safety without thinking of him. Siya ang ama nito at meron siyang karapatan dito, ngunit pinagkait ko sa kanya yon. How stupid of me. Kahit anumang galit or pagsisisi ang maramdaman ko sa sarili ko, ay hindi ko na maibabalik pa ang oras. All I can do now is to make things right before it's too late. Really? Baka nabibigla ka lang. Kailangan mo munang magpahinga, Marcus. That's why I want to see him. He's my kind of rest and remedy from now on. Ang mga paru-paro sa loob ko ay unti-unting naglabasan at parang dinadala ako nito sa isang paraiso. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang pakiramdam kapag tanggap ang anak mo ng kanyang ama.
Alam ko namang hindi magagawang itakwil ni Marcus si Arthur, pero iba lang talaga ang sayang nararamdaman ko dahil hindi ko naranasan ang maiwanan sa isang napakabigat na responsibilidad. The truth is, I was the one who chose to escape alone and hide from him. I thought it was a great decision, but little did I know. It's harder and painful without him. Okay, kukunin ko muna siya. Tumayo ako at maglalakad na sana paalis nang tawagin niya ang pangalan ko sa matigas na tono. Inangat ko ang isang kilay ko. Senyales na hinihintay ang kanyang sasabihin. Just let Jake do it, stay here with me. I hate seeing you leaving. Tumagos sa puso ko ang kanyang sinabi. Halos hindi ako makagalaw sa pwesto ko hanggang sa pinindot niya ang intercom sa gilid niya at may sinambit siya doon. Bring my baby here, now. He said with his authoritative voice. Kung siguro hindi ko siya kilala ng ganito katagal ay talagang matatakot ako sa boses pa lang niya. Ngunit hindi. Mas lalo akong na-attract kapag ganon siya. I prefer him being rude and aggressive. Why are you still standing there? Come and sit beside me. Hindi na ako nagdalawang isip at sumunod sa utos nito saka bumalik sa dating pwesto. Tell me a story about him. Seryoso niyang sambit saka sumandal sa unang nasa likod niya at pumikit. And because of what he did. It reveals his long eyelashes and his sexy Adam's apple. Gusto ko tuloy pitikin ang utak ko dahil nagsisimula na naman akong pagpantasyahan siya. At sobrang mali ito. Tingin ko nga ay wala na akong karapatang purihin siya dahil sa mga kasalanang ginawa ko. Lumalabas tuloy na ang kapal ng muka ko. His name is Arthur. Sumilaw ang munting ngiti sa kanyang labi. Is it early to say if I admit that he has the same vibes with Arthur when he smile? Excited na tuloy akong makita silang dalawa na parehas na magkasama. That's the best name I've ever heard. Alam mo bang naging duwag na ako minsan sa buhay ko? Kumunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Dahil ba nakita ko siyang umiyak kanina at ayaw na ayaw niyang pinapakita ang kahinaan niya? What do you mean? The day I got the biggest news. Which is about our baby. Sa tagal kitang pinahanap ay hindi ko akalain yon agad ang makukuha kong balita mula sayo. I'm even confused if I will scream due to so much joy or pain. Naging mapait ang kanyang boses sa huling sinabi. Bakit ko ba kasi nawala sa isipan kong siya si Marcus Zamora na isang mafia lord? He's capable of everything and can manipulate anything, but still a person like me managed to escape by hurting him. I turned my back just to have a good life while he's silently suffering because of me. Tinago ko pa ang anak niya at nararapat lamang nasisisihin ako sa lahat. It's all my fault. However, because of what I did, it proved me how Marcus can sacrifice everything for his love to me. Bakit hindi ka kaagad nagpakita? Ito ang kaninang gusto ko pang itanong. Anong dahilan niya kung bakit siya naduwag na lapitan kami ng anak niya? It's because I respect your decision, Zara. Ramdam kong ayaw mo na akong manatili pa sa buhay mo kaya kusa na akong umalis dahil ayaw kong mas makita kang mahirapan kapag nanatili pa ako sa buhay mo. Pinigilan ko ang luhang nagbabadya na namang umagos dahil sa pag-amin niya. Hindi ko lubos kayang tanggapin na ganun na pala ang nasa isipan niya sa mga oras na yon. Kahit na anong iwas kong alalahanin siya nung mga panahong dinadala ko pa lang sa sinapupunan ko si Arthur ay hindi ko magawa. He's been thinking the wrong idea all along. Because at the end of the day, his face and voice was plastered inside my mind and heart. I never forget about him, especially when I gave birth to Arthur. He really resembles his son very well. I hope you can forgive me, Marcus. It's not my intention for you to feel that way. Akala ko kasi ay magiging ligtas kami ng anak natin kapag lumayo ako, pero nagkamali ako. Nagsisisi na ako. And I'm willing to wait for your forgiveness. I said genuinely. I already forgave you, Zara. Even before you committed a sin. I think it's partly my fault too for not making you feel secured here with me. Hindi lang ikaw ang nagkasala kaya huwag mong isisi sa sarili mo lahat. Sa tuwing ginagawa mo yon ay mas lalo akong nasasaktan. It's my duty to love and take care of you. But I guess I failed. Agaran akong umiling sa kanya saka hinawakan ang kanang kamay niya para iparamdam na nagkakamali siya. You never failed me, Marcus. I am always proud of you and I appreciate all your efforts for me.
It's just that I've been a fool before and was blinded by negative things. But now I am here beside you together with our baby. You're not alone now and we'll fight all the battles together. I leaned forward to his face and planted a soft kiss to his forehead. He slowly opened his eyes and my heart skipped a bit when I finally determined what his eyes are telling me. It's a feeling of yearning. Halos mapatalon pa ako sa gulat nang bumukas ang pintuan kaya agad akong napalayo kay Marcus. Hindi nakaligtas sa akin ang kanyang bahagyang tawa kaya umiwas ako ng tingin. Ganon din si Jake nakakapasok lang habang buhat-buhat ang anak kong mahimbing nang natutulog. Palipat-lipat pa siya ng tingin sa amin ni Marcus na para bang may ginawa kaming kababalaghan. Naputol lamang iyon nang iabot na niya sa akin si baby at hinarap ko ang kanyang amang hindi na maitago ang ngiti. Mas lalo ko siyang nilapit sa kanya. Hindi mo pa siya pwedeng buhatin. Paalala ko nang tangkain niyang kunin ito mula sa akin. Mabuti na lang at nakuha siya sa masamang tingin lalo na at matigas din ang ulo niya at pinipilit ang gusto. God, all these bandages. Can I just throw them out to hold my baby? Inis na inis niyang sabi. Narinig ko pa ang tawa ng lalaking nasa likod ko kaya hindi ko rin mapigilang hindi matawa dahil sa reaksyon nito. Atat na kasing mahawakan si baby eh. You can only kiss him for now. So you must not be hard-headed and follow all the instructions of your nurse so that you will be healed sooner. Nilapit ko ng husto si baby sa kanya at dinampian nga nito ng halik ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakatingin sa anak namin. Tila ba ito na ang pinakamagandang regalong natanggap niya at ayaw na niyang bitawan pa ng tingin. A tears escape from my eyes because of the beautiful sight I'm seeing. This time it's a tears of joy. Naputol lamang ang mala-movie naming moment nang may biglang pumasok na dalawang lalaki sa kwarto at parang nanggaling sa isang labanan dahil sa itsura nilang hinihingal pa na parang kinakabahan. Sorry to disturb you, my lord. But the Panda clan are attacking our main base now. I keep on pacing back and forth for God knows how many times already. No, Zara. You can't just go with us after your long absence in the battles. It's better if you just stay here with your baby. Kanina pa akong sinisermona ni Jake dito nang sumunod ako sa kanila sa office ni Marcus. Paano ba naman kasi? Sa sobrang tigas ng ulo niya ay kahit hindi pa magaling ang kanyang sugat, ay pinilit niya pa rin ang sariling tumayo at makipaglaban sa Panda clan. How about Marcus? Hahayaan niyo rin ba siyang makisabak ulit sa laban? Paano kung mas lalo pa siyang mapahamak? Hindi ako mapakali habang paikot-ikot dito. Kasalukuyang inaasikaso ngayon ng ilang mga nurse si Marcus para sa mga natamo niyang sugat. Hindi rin naman daw gaanong kadelikado ang kalagayan niya at magagawan pa raw ng paraan. Sa sobrang mapilit niya kanina ay agad niyang tinanggal ang benda sa kamay nito. Nagising din tuloy si baby kaya agad kong tinawag si Manang at siya na ngayon ang nagbabantay sa kanya. The Mapia Lord knows what he's doing. He can even kill lots of people with his closed eyes, Zara. But you? What? I'm not as weak as you think. I didn't become an agent for nothing. I bravely said directly to him. Napahilamos siya sa kanyang muka na parang sukong-suko na sa akin. Hindi ko sila pwedeng hayaan na lumusob sa laban nang wala ako. Marami na rin akong naiambag sa clan at gusto kong makabawi sa matagal kong pagkawala. I know some of them had grudge against me and I am willing to earn their trust again. That's your life anyway. Ang akin lang ay dapat sigurado ka na sa desisyon mong yan. Think of your child, Zara. He's at risk too. Lalo na at kung kayo pang dalawa ng ama niya ang lalaban. What if fate will play against you again? At mapahamak kayo parehas. Baka sa kanyang boses ang matinding pag-aalala. Naiintindihan ko ang nais niyang ipahiwatig ngunit kailangan ko ring kumilos. Alam kong masyado pang maaga para magbunyi pero nakakasiguro akong maipapanalo namin ang laban. Trust me, Jake. We will win. Katulad ng kadalasan kong ginagawa noong paghahanda ay nag-ensayo muna ako dahil hindi na rin ako gaanong sanay sa pakikipaglaban lalo na at matagal akong nawala. Nauna na ang ibang mga kawali ng clan dahil nagsisimula na ang laban. Nakailang pilit pa ako kay Marcus para payagan niya akong sumama sa kanila. Sadyang malakas lang siguro ako ko rito kaya pinagbigyan ang hiling ko kaso may isang kondisyon. I need to exercise myself first and get ready for the big battle. Yon ay ang makakaharap na namin ang pinakamataas sa clan.
And the current activity that I am doing is fire shooting. I was busy focusing on my shot when a familiar voice caught my attention from the back. Her voice echoed around the corner here in the underground part of mansion. Trying hard. How the hell did you get here, Apol? Tumawa ito ng malakas at umakyat ata lahat ng dugo ko sa ulo habang inaalala ang mga litratong pinakita sa akin ni Jake. She's a literal snake. Well, I'm not Apol Panda for nothing. Namumuo ang sobra-sobrang galit sa sistema ko nang banggitin niya yon. Panda. Does it mean that? No. Maybe I just heard it wrong. Curious about my surname. I bet alam mo na ang katotohanan, Zara. Asawa ako ng isang mafia lord na kalaban din ng ama ng anak mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nanindig ang balihibo ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Wala na ang dating kilala kong Apol. Hindi ko man mapagtanto lahat ng bagay kung bakit siya narito ay may isang bagay akong napatunayan. She was now possessed by an evil spirit that is now ready to attack me anytime she wants. Why is she doing this to me? I am her cousin. I trusted her but she just betrayed me. Mas mabuti pa nga atang makasama ko ang isang kaaway kesa ang taong nagpapanggap na kakampi ko. Bakit mo ito nagawa sa akin? Tell me, Apol. Did I do something wrong to you? Palaisipan pa rin sa akin kung paano siya nakarating dito hanggang sa naalala ko ang anak ko. He's in total danger right now. Wala kang ginawang masama. Pero si Marcus meron. Humalakhak siya na parang demonyo at todo pagpipigil na ang ginagawa ko ngayon para lusubin ang babaeng ito. Nababaliw na nga talaga siya. Anong kinalaman niya dito? Taka kong tanong. Gusto kong malaman ngayon lahat ng tinatago niyang sikreto mula sa bibig niya. He killed my ex-boyfriend. Let me tell you a short story. May boyfriend ako noon at siya lang ang kauna-unahang nagpakita ng totoong halaga ko. I know you're aware how that it feels, right? Yung tipong parang ikaw na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Until I found out his secret. Tumigil siya sa kalagitnaan at unti-unting naglakad palapit sa akin. Wala akong kahit anumang takot na nararamdaman kaya hindi ako umatras at sinabayan ang kanyang malamig na titig. He's a criminal, Zara. But then again, I still accepted him. We both decided to live under the same roof together but something happened. Isang gabi habang nasa loob kami ng bahay at nagplaplano ng aming kasal ay may lumusob na mga armadong lalaki. I thought they are policemen and will convict him. But my accusations were wrong. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano siya binaril sa harapan ko. Naguguluhan na ako ngayon at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na ito. Kung awa ba or mananatili pa rin ang galit ko dahil involved si Marcus dito. And what about Marcus? Siya mismo ang bumaril sa kanya. Hindi ko pa sila kilala noon at hindi ko rin alam kung magpapasalamat ba ako dahil hindi nila ako dinamay or mas lalo ko silang sisisihin na sana ay binaril na lang din nila ako. They left me after that while crying endlessly. Then one time I met Harold, the Lord of Panda Clan. Muntikan na kasi akong maaksidente that time pero fortunately ay niligtas niya ako. And then the rest just happened so fast. I found myself falling for him despite our big age gap but it doesn't matter anymore. Pinangako niya sa aking tutulungan niya akong makaganti at willing naman ako doon. I can't believe that she got this so far. At hindi na ako magtataka kung may nagawa na siyang mas masahol pa dito. Hanggang sa nagpakita ka naman sa akin. Nung una ay gusto kong makatulong sa'yo. Sinikap ko lahat ng makakaya ko para lang hindi mo malaman ang totoo kong trabaho. Pero nang magkwento ka tungkol sa ama ng anak mo ay nagbago na lahat. Lalo na nung makita ko ang picture niya sa mga gamit mo. Tinago ko ang galit na nararamdaman ko. At alam mo bang gustong-gusto ko na ring patayin ang anak mo noon para lang makaganti. She laughed sarcastically in front of me. Ako na ang lumapit ng husto sa kanya at binigay ang gantimpalang nararapat sa kanya. I slapped her so hard that the print of my hand was left on her face. Her face started turning into red but for me it wasn't enough yet. Sunod-sunod na sampal ang ginawa ko sa kanya at doon ko binuhos ang galit ko. Hindi siya gumalaw or gumanti man lang na halos ikatumba na niya. Nang pumasok sa aking isipan na may hawak akong baril ay agad ko itong tinutok sa kanya. She mocked at me while smiling. Shoot me, Zara.
I will be very thankful to catch all the bullets from you. Ako naman ngayon ang napaatras ng humakbang na naman ito palapit. We are now exchanging danger looks that adds the fuel inside me. Napatigil ako nang maramdaman ang pader sa likuran ko. There's no way to escape, my dear cousin. Your baby is now ready to go to hell. Wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid ko nang imulat ko ang mga mata ko. Last thing I remembered was Apple covered my nose with a handkerchief, and that's when I lost my sanity. Pagmulat ko ng aking mga mata ay sumalubong sa akin ang walang mababakas na emosyon ni Apple. Hindi ko inaasahang siya ang unang makikita ko. Buti naman at gising ka na. Malamig niyang tugon. Nilibot ko ang tingin sa lugar ngunit sobrang dilim din dito. Saan niya ako dinala? Inaasahan ko rin na may kasama siyang mga armadong lalaki na sasaktan ako, ngunit kami lang dalawa ang narito. Ano ba talagang plano niyang mangyari? Saan mo ako dinala? Dahan-dahan akong bumangon sa kinahihigaan ko dahil masakit pa rin ang ulo ko dahil sa pinaamoy nito sa aking bagay kanina. Nandito tayo ngayon kung saan hindi ka mahahanap ng mga kalaban. What? Anong pinagsasasabi mo, Apple? At nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Nagsimula akong dalawin ng matinding kaba at pilit na tumayo. Tiningnan ko siya ng mariin ngunit wala pa rin itong pinapakitang emosyon na mas lalong nagpaalala sa akin. I'd rather get a bad news than nothing at all. Tell me, I exclaimed. He's safe. Nandun siya oh. May tinuro siya sa bandang likod ko at nakita ang isang crib doon. Agad akong lumapit at halos mangyak ako nang makita ang anak kong ligtas. Wala ka bang ginawa sa kanya? Kung ang tinutukoy mo ay masama, wala. Natutulog lang siya ngayon at pinainom ko na rin ng gatas kanina habang tulog ka pa. Gustong-gusto ko nang buhatin ang anak ko para man lang mabawi ko agad ang lakas ko. Ngunit mas mabuti sa ngayon na pagtuunan ko muna ng pansin si Apple. Nahihirapan na akong intindihin siya. Why are you doing this to us? I curiously asked. I breathed in heavily as I tried to make myself better. Believe me or not, Zara. But I am brave enough to turn my back to the people who helped me just to save you both. I became so speechless. The deafening silence filled us until I broke it. What? Is this a bait? Baka kasi isa na naman ito sa patibong niya para magawan ako ng masama. Kunwari ay nagsisisi na siya at gusto niyang kumampi sa amin para lang makuha ang gusto. At isa lang ang napagtanto ko kung bakit nahihirapan na akong magtiwala ulit. Once you broke a glass, there's no other way to turn it back to its original looks. You can put back the broken pieces, but it's not the same anymore. And the best thing you could do is to replace it with something new. Sa sitwasyon namin ngayon, mahirap nang maibalik ang tiwala ko sa pinsan kung hindi ko lubos akalain na magagawa ang mga bagay na yon. Laking pasasalamat ko na lang na naunahan siya ng Zamora clan para makuha kami ng anak ko. Dahil kung hindi ay baka mas naghihirap na kami ngayon sa mga kamay nila. I'm not going to force you to believe me this time or to receive your forgiveness. Just stay right here and follow all the things that I will say. Kapag sinabi kong huwag kayong lalabas dito ay sumunod ka sa akin kung ayaw mong mapahamak kayo ng anak mo. Tumalikod ito sa akin at nagsimulang humakbang palayo. Ewan ko kung anong sumapi sa akin sa mga oras na ito pero kusang humakbang ang mga paa ko at tumakbo palapit sa kanya. Apple. I held her elbow. She faced me curiously. Alam kong nasa loob mo pa rin ang dating Apple na nakasama ko noon. Yung pinsan kong walang ibang ginawa kundi magbiro at patawanin ako. Yung pinsan kong laging handang tumulong sa akin at tinanggap ako ng buo. Hindi pa huli ang lahat para itama lahat ng mali. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Apple. Tinanggal niya ang pagkakahawak ko sa kanya. Nakaramdam ako ng kirot dahil doon. Talaga bang nilalayo na niya ako sa kanya? I can still feel that the Apple I've known for so long is still living inside her. I mean, she's not yet fully trapped by these things. Do you believe in the saying that blood is thicker than water? I nodded. Then think of this little present that I'm gonna help you because you're my cousin. Mapatawad mo man ako or hindi. Ang akin lang ay ayaw kong mapahamak kayo. I was dumbfounded when she walked away. Wala na akong nagawa pa kundi manatili na lang muna rito. Gusto ko man siyang sundan at samahan sa laban, ngunit hindi ko naman pwedeng iwan na lang dito ang anak ko.
Lumapit na ako sa kinaroroonan niya at saka siya mainat na binuhat sa aking bisig. Naupo ako sa may upuan dito habang pinagmamasdan ang malaanghel kong anak. Upon seeing his face, Marcus suddenly flashed in my anxious mind right now while thinking the sight of him fighting with the enemies. Nilusob ako ng matinding kaba hanggang sa biglang nagising ang diwa ko sa sunod-sunod na malalakas na putok na narinig ko mula sa labas. Bigla akong nataranta dahil hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Will everything ends here? I inhale and exhale for a couple of times as I tried to ease the nervousness I am feeling right now. Naawa kong tiningnan ang anak ko na ngayon ay gising na. I'm so sorry baby if you have to experience this war. But I promise you that all the sufferings will end now. Just wait for your mommy and daddy, okay? We'll fight for you. Binalik ko si Arthur sa kanyang crib at hinanap ang baril kong hawak ko kanina nang magkita kami ni Apol. Lumiwanag ang muka ko nang agad itong makita sa isang tabi at kinuha ito. Wala na ang kabang nararamdaman ko dahil napalitan na ngayon ng determinasyong humarap sa isang pagsubok kung saan ang buhay ang maaaring maging kapalit. Sumilip ako sa maliit na bintana rito at nanlaki ng husto ang mga mata ko nang matagpuan sina Marcus kasama ang mga iba pa naming kasamahan na inaatake ang grupo ng mga lalaki. Hindi ko lubos mawari kung paano sila nakapunta rito. Kung ganon, bakit dito kami dinala ni Apol? Talaga bang gusto niyang maging ligtas kami or gusto niyang masilayan ko kung paano nila ubusin ang clan namin? And I doubt that Marcus would let it. Dahan-dahan kong pinihit ang pintuan at patagong lumabas dahil hindi pwedeng may makakita sa akin. Buti na lang at hindi nila gamit ang baril para maging armas nila. Imbes ay mga katawan nito ang ginagamit. Nakamasid lang ako sa tabi habang nagpapalitan sila ng mga suntok. This is the first time I watched this fighting scene lively without joining them. The sight looks like I'm in an action movie while enjoying it from afar. Sobrang bilib din ako kay Marcus na parang hindi siya tinablan ng bala nung isang araw dahil mas malakas pa ata siya kay Superman ngayon. I smirked as I ready myself in joining them. Hindi na ako nagdalawang isip pa na para lumapit ng itututok ng Mafia Lord ng Pandaklan ang baril sa noo ni Marcus. Halos pagpawisan ako sa sobrang takot. I won't let that old man kill my man. Hinanda ko ang baril ko para maunahan siya sa pagputok. And before I finally pulled the trigger, I made sure that it will hit on the perfect spot where he's standing. Tila ako ang binawian ng buhay nang makitang bumagsak ang hindi ko inaasahang tatamaan ko. Apol. Bago pa tuluyang bumagsak ang mga luha ko, ay sumunod pa ang isang malakas na putok ng baril kung saan bumagsak ang lalaking dapat natamaan ko ng bala. Marcus walked towards my direction with his blazing eyes. Ako na mismo ang tumakbo palapit sa kinaroroonan niya at binagsak ang sarili sa kanya. I hugged him tightly as I could. I silently prayed that this is just a nightmare and all the blood that scattered around isn't real. Marcus. Love, it's done now. Akbay ako ni Marcus habang tinitingnan namin ang pangalan ng pinsan kong nakasulat sa lapida. I have never pictured out this moment that I would visit her in the cemetery and stare at her graveyard. It's been almost a year now since she left without even bidding goodbye. How I was so devastated that time. I can no longer sleep or take a rest while mourning with so much agony. Buti na lang at nandyan si Manang para tulungan ako sa pag-aalaga kay Arthur. And here's Marcus who have been so patient in handling me. Since that day I always regret that I didn't tell her how thankful I am for being part of my life. She has a huge part in me that I will never forget. The laughter we shared before suddenly turned into a sorrow. Matagal na kitang pinatawad, Apol. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa amin ng anak ko. I will always tell him stories about you and please be his guardian angel. I love you so much, Kaz. Tumulo ang luha sa mga salitang binitawan ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Marcus. I know she loves you too. And I bet she's now peaceful wherever she is. Because you already forgave her. Tanging ngiti lang ang isinukli ko. Let's go home now. Let's go. Masaya kong tugon at kasabay nun ang pagbagsak ng malakas na ulan. I smiled faintly at the thought of Apol from above. Maybe the hardships she carried are now finally boosted in tears through the rain. Malaya ka na ngayon, Apol. Dahil wala kaming dalang payong ay sabay kaming lumusob sa ulan habang magkayakap. This is it.
We're now finally back to normal and going back to our home where our little angel is waiting for his mom and dad. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Marcus at Zara. Maraming pong salamat.